Matapos ang napakatinding all-out fight ni Shishiba at Gozu ay ngayon na i-review na natin ang chapter 257 ng Sakamoto Days ay sa wakas mawitness na natin ang isang napakatindi at thrilling na bakbakan na kung saan ay matutungyan nyo rin ang pagbabalik ng isa sa mga halimaw pagdating sa sagupaan. Yan at marami pang iba ang naghihintay sa video to kaya namin this is Mr. Namekan at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula na dito sa modified weapon ni Mafuyo na sabi nito sa kanyang kuya na sa paanong paraan daw ito gumagana. Sagot naman ni Seba na impact. Nagbe-base daw ito sa impact. Nabigyan niya lang daw ng impact ang sapatos ito at kaya rin itong gawin ng kahit na ano. Sapagkat kino-convert daw nito ang impact na natatanggap ng sapatos into an energy na nagpapa-activate naman sa jet boosters. Nasagot naman ni Mafuyo na hindi raw ito nag-make sense. Sa balit habang nagsasalita pa siya ay dito na siya inatake ng kuya ni Sheena na kung saan ito sila sa labas ng building. Nasabi pa ng kuya ni Sheena na madilim na raw pala dito sa labas. Agad namang minintay ni Mafuyo ang kanyang balanse na sabing ang sakit. However, ang impact ng pag-atras at pagtayo ni Mafuyo mula sa pagkahulog ay na-convert into an energy na napansin ni Mafuyo kaya ang pag-activate ng jet booster ay sinabayan kagad ni Mafuyo ng pagsipa na pati siya ay nagulat sa bilis. Agad naman nag-attempt ng block ang kuya ni Sheena pero dahil sa bilis ay tinamaan pa rin siya ng sipa at napatalsik. Nag-alala naman dito si Sheena na sabing kuya na sa kanyang isipan ay sabi niya na kahit si kuya ay hindi nakapag-react sa bilis nun kasi di nito naiwasan ng sipa. Sabi naman ni Mafuyo na ganun pala. Mukhang nakuha ko na kung paano ito gamitin. Agad naman naganda si Sheena na sabi sa kanya na wala kang hiya pa ataka. Sabay inactivate niya ang kanyang machine gun into a rifle mode at binaril si Mafuyo. Sabi naman ni Seba na ang ginawa raw ni Sheena ay isang napakabobong move sapagkat ang bala ng baril ay sinangkalang ni Mafuyo gamit ang blades na nakakonect sa kanyang sapatos at ang impact ng bala na yan ay na-convert na into an energy. Kaya pinawisan na si Sheena na sabing teka, kung kino-convert niya ang damage sa enerhiya ay ibig sabihin nito habang nag-iisip pa si Sheena ay mabilis nang kumilos si Mafuyo at inatake ito na bahagyang na-block naman niya ang atake ni Mafuyo pero naputol naman ang kanyang baril na ginamit niyang panangga bagay na nagpainis kay Sheena. Nasabi naman ni Mafuyo na nasanay na raw siya sa mga atake ni Sheena. Nainis naman si Sheena na sabing walang hiya ka, isa kang duwag, nagpapanggap ka lang na ngayon mo palang nagamit ang weapon na yan. Sagot naman ni Mafuyo na hindi, totoo na ngayon ko palang ito nagamit. Dadag pa niya na alam ba raw ni Sheena sa kung ilang beses daw siya noong ginawang ginyapig ng kanyang kuya noon sa tuwing gumagawa ito ng weapon. Na siya ang unang nakakatest ng mga naimbento nitong weapon noon kaya over time ay alam na raw ni Mafuyo ang habits ng kanyang kuya pagdating sa paggawa ng weapon. Sagot naman ni Sheena na madaya ka. Lumaban ka ng patas na one-on-one. Tumayo naman ang kuya ni Sheena kaya kinamusta niya ito kung ayos lang ba ito. Di naman sumagot ang kanyang kuya na sa itaas nito ay mapapansin si Seba na pina-invisible ang kanyang sarili at papaatake na sa kanya. Nasabi ni Seba na dito. Sabay binato niya ang kanyang nitrogen bomb na nagpayelo sa paligid at sa katawan o sa kalahating katawan ng kuya ni Sheena. Kaya nag-alala ng gusto si Sheena na sabing teka, kuya ba't nakatayo ka lang dyan? Sapagkat dito na naganda si Mafuyo at pinaklash ang dalawang blade na naka-attach sa kanyang sapatos upang ma-convert into an energy. At sa pag-activate ng jet boosters ay dito na bumilis ng gusto ang pagsugod o pagkilos ni Mafuyo papapunta sa kuya ni Sheena. At nabahala ngayon si Sheena na sabing masama to, napakabilis na niya. Hindi niya raw maliligtas ang kanyang kuya na na-stuck. Subalit napapalapit na si Mafuyo ay sinalubong lang siya ng kuya ni Sheena ng isang napakalakas na stomp at pinabaon talaga ang kanyang ulo. Bagay na gumulat kay Seba sapagkat bagsak na si Mafuyo. Nasabi pa ng kuya ni Sheena kay Seba na kasalanan daw ito ni Seba kasi palpak daw ito bilang kuya. Na dahil daw sa laruan na ginawa nito para sa kanyang kapatid ay namatay daw tuloy ang nakababatang kapatid nito. Na nakakaawa naman daw ito. Kaya dito na nagpa-invisible si Seba at kumilos na napakabilis subalit nagbilang lang ng 3 segundo ang kuya ni Sheena at dito niya nagawang mablock at mahawakan ang atake ni Seba na gamit sana ang kutsilyo. Nagulat naman si Seba na sabi pa ng kuya ni Sheena na ang bloodlust daw kasi ni Seba ay nag-leak sa paligid kaya napredict niya raw ang atake nito. Na yun na ba raw? Nasayang lang daw ang pagpapa-invisible ni Seba. Sabay dito niya pinali ang kutsilyo at gamit ang kalahating piraso nito ay dito niya tinapos si Seba. Agad naman itong bumagsak na sabi pa ng kuya ni Sheena na di ka sana nahulog sa napaka-cheap kong pain kanina. Subalit buhay pa si Seba mga kaibigan at bumunot ng ballpen na isinaksak niya sa paan ng kuya ni Sheena. Nakuha naman ang kanyang pansin dito sa ballpen na may tunog mga kaibigan na parang bomba. Kaya isinipa ito ng kuya ni Sheena at ang ballpen ay tumasik at sumabog sa itaas ng kabilang building. Nasabi pa ng kuya ni Sheena na akala niya raw ay may gagawin pa sa huli itong si Seba. Na dito naman sa isipan ni Seba ay sabi niya na ang lalaking ito sadyang napakalakas to talaga. Kaya dito na siya humingi ng paumanhin kina Shin at Sakamoto na nang tatapusin na sana siya ng kuya ni Sheena ay bigla
Bigla namang nabitawan ng kuya ni Shin ang armas sapagkat may umatake sa kanyang armas mula sa malayo. Bagay na nagpataka kay Seba. Nasabi pa ng kuya ni Shin na sino yan. Subalit habang nagsasalita pa siya ay dito na siya sinipa at natamaan talaga ang kanyang muka at ang sumipa ay si Tenkyu pala, ang isa sa mga kasamahan ni Uzuki na ang may pinaka-killer instinct mga kaibigan sa lahat. Tumalsik naman ang kuya ni Shina dahil sa lakas ng atake at may kita itong si Seba na hinang-hinana na tinanong ngayon ni Tenkyu na kaibigan ba raw ito ni Shin kasi hinahanap niya raw si Shin. Man, antindi. Dumating na si Tenkyu at isang napakabilis at napakalakas pa na sipa ang kanyang ginawa sa kanyang epic entrance. Pero ang tanong, ay kalaban ba ngayon si Tenkyu o kakampi nitong ating mga bida? At sa paanong paraan kaya mag-a-unfold ang bakbakan dito gayong dumating na si Tenkyu? Walang lahat ng yan at marami pang iba ay matutunghayan nyo lang sa susunod na chapter kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto nyo yung video, kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.